Nagsisimula ang pelikula sa isang middle-aged na babae na nagngangalang Maria na dumaranas ng matinding sakit ng panganganak. Matapos ang napakahabang paghihirap, matagumpay niyang naipanganak ang isang malusog na sanggol. Napalitan agad ng labis na kaligayahan ang kanyang sakit habang yakap niya ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang linggo, makikita sina Maria, ang kanyang asawa na si Jesus, at ang kanilang bagong silang na anak sa isang furniture store. Ipinapakita ng isang salesman ang isang mamahaling glass coffee table na sinusuportahan ng dalawang gold-plated na figurang babae. Ipinagmamalaki niyang gawa raw ito sa Sweden, hindi madaling masira, at pinakamagandang produkto sa buong tindahan. Humanga agad si Jesus at gusto niyang bilhin ang mesa, ngunit mariing tumutol si Maria na nauwi sa pagtatalo nilang mag-asawa. Galit na nagreklamo si Jesus na si Maria raw ang nagdedesisyon sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, pati na sa dekorasyon ng bahay. Idinagdag pa niya na si Maria ang nagpasya na magkaanak sila nang hindi siya kinukonsulta, at siya rin ang pumili ng pangalang Cayetano na hindi niya gusto. Nang marinig ito, biglang natuwa ang salesman at sinabi na pareho rin silang may pangalang Cayetano. Ngunit sa halip na matuwa, nainis si Maria at tinawag siyang isang tusong negosyante. Hindi na tinag ang lalaki at ipinagpatuloy ang pagbebenta ng mesa. Sinasabing kaya raw nitong magdala ng hindi masukat na kaligayahan. Dagdag pa niya, ang mga florera, kasangkapan, at maging ang kasal ay maaaring masira. Pero hindi raw ang salaming ito. Biglang umiyak ang sanggol, kaya nagbitaw si Maria ng isa pang insulto bago tuluyang umalis ng tindahan. Sa kabila nito, nagpasya si Jesus na bilhin pa rin ang mesa, marahil upang inisin ang kanyang asawa. Tinanong niya ang salesman kung totoo bang gusto nito ang mesa, at sa kanyang pagkagulat, umamin ang salesman na hindi. Gayunpaman, itinuloy pa rin ni Jesus ang pagbili. Sa sumunod na eksena, makikitang hirap na hirap si Jesus sa pagbubuhat ng mesa paakyat ng kanilang apartment. Pagdating nila, nasalubong nila ang kanilang kapitbahay sa itaas at ang anak nitong si Ruth. Masayang-masaya ang babae na makita ang sanggol, ngunit halatang masama ang loob ni Ruth. Sinabi ng kanyang ina na baka may kinalaman iyon sa kanyang boyfriend, ngunit agad itong itinanggi ni Ruth, sinabing hindi pa raw niya ito nobyo. Isang taong umiibig lang sa kanya na ayaw niyang aminin. Matapos ang maikling usapan, pumasok na si Maria sa kanilang apartment habang bumalik naman sa itaas ang kapitbahay. Naiwan si Jesus kasama si Ruth na biglang lumapit at isiniwalat na si Jesus mismo ang tinutukoy niyang lalaki. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas. Sinubukan niya itong halikan sa elevator, ngunit umiwas si Jesus. Humingi rin siya ng mga tula ng pag-ibig para sa isang school project. At kahit ipinadala ni Jesus ang mga tula, inakala ni Ruth na may romantikong kahulugan iyon. Lalong lumala ang sitwasyon nang pagbantaan ni Ruth si Jesus na ipapakita niya ang kanilang mga text message sa kanyang mga magulang at hinikayat siyang tumakas kasama siya. Matigas na tumanggi si Jesus at ipinaalala na 13 taong gulang lamang siya at isa siyang lalaking may asawa at bagong silang na anak. Nang magpatuloy si Ruth, galit na isinara ni Jesus ang pinto. Tuluyang pinaalis ang dalagita. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ni Jesus na buuin ang coffee table sa sala habang pinapadidi ni Maria ang sanggol. Napansin niya na 4 lamang ang tornilyo sa halip na 5 kailangan upang maayos na ikabit ang salamin. Galit na galit, agad niyang tinawagan ang salesman at hiningi ang nawawalang tornilyo. Humingi ng paumanhin ang salesman at nangakong ihahatid ito. Muling nagtalo ang mag-asawa tungkol sa mesa na patuloy na kinamumuhian ni Maria at itinuturing na sobrang mahal at walang silbi. Matapos ang matitinding palitan ng salita, nagpasya si Maria na magpunta sa supermarket dahil bibisita ang kapatid ni Jesus at ang nobya nito upang makita ang sanggol. Inilagay niya si Cayetano sa sofa at inutusan si Jesus na bantayan ito. Humingi si Jesus ng alak, ngunit agad itong tinanggihan ni Maria, sinasabing kung hindi siya maaaring uminom, hindi rin dapat si Jesus. Pagkaalis ni Maria, nagsimulang umiyak nang walang tigil si Cayetano. Sinubukan ni Jesus na patahanin siya sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng musika, ngunit hindi ito umepekto. Kaya binuhat niya ang sanggol at naglakad-lakad sa sala upang mapakalma ito. Sa huli, ipinakita pa niya ang bagong coffee table kay Cayetano, umaasang madidistract ang sanggol. Ngunit bigla na lamang nagbago ang lahat. Sa isang iglap, dumilim ang takbo ng pelikula. Makikita si Jesus na nanginginig at balot ng dugo. Lumalabas na nadapa siya sa coffee table dahilan upang mabasag ang salamin nito. Ang matutulis na bubog ay tumama sa marupok na ulo ng sanggol na agad nitong ikinamatay. Samantala, nasa supermarket si Maria nang bigla niyang makasalubong ang isang matagal na niyang kaibigan. Nag-usap sila at masayang ibinahagi ni Maria ang balitang nagkaroon na siya ng anak matapos ang 2 taong gamutan. Sa bahay naman, nananatiling tulala si Jesus.
hirap na hirap tanggapin ang nangyari. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, isa-isa niyang inaalis ang mga bubog na nakabaon sa kanyang sugatang kamay nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinakabahan niyang sinagot ang tawag, ngunit ang tumatawag pala ay kaibigan ni Maria na nais lamang siyang batiin dahil sa sanggol. Bigla na lamang niyang ibinaba ang tawag ng walang sinasabi. Dahil dito, inakala ni Maria na baka naubusan lang ng baterya ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, pilit bumalik sa ulirat si Jesus at napagtantong kailangan niyang kumilos agad dahil maaaring makauwi si Maria anumang oras. Binuhat niya si Cayetano at napansing nabasa ng sanggol ang sarili nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang pinapalitan ng diaper, pilit na kumikilos na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, muling tumunog ang telepono ni Jesus. Si Maria ito, nagtatanong kung anong klaseng alak ang gusto niyang bilhin. Dahil sa matinding kaba, wala siyang maayos na naisagot at bigla na naman niyang ibinaba ang tawag. Nainis si Maria at nag-iwan ng galit na voicemail, tinatanong kung bakit siya bastos na nagbaba ng tawag, gayong mabuti lamang ang kanyang intensyon. Samantala, kinuha ni Jesus ang walang ulong katawan ng sanggol at maingat itong inilagay sa crib. Inaayos ito na para bang buhay pa ang bata. Sinubukan niyang linisin ang sala, ngunit napansin niyang wala siyang makitang panlinis. Dahil sa desperasyon, umakyat si Jesus at pinindot ang doorbell ng apartment ni Ruth. Nang buksan nito ang pinto, tinanong siya kung nagpipintura ba siya dahil puro pula ang kanyang katawan. Nagsinungaling si Jesus at sinabing oo, saka humingi ng pabor. Ngunit tinanong ni Ruth kung nasabi na ba niya sa asawa ang tungkol sa kanilang relasyon. Naiinis, sinabi ni Jesus na sasabihin niya iyon sa hapon. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Ruth. Pumayag ang mabait na babae na pahiramin si Jesus ng mga panlinis, habang sinabi naman ni Ruth na pupunta siya sa apartment ni Jesus mamaya upang kunin ang mga iyon. Pagbalik ni Jesus sa kanyang apartment, nagulat siya nang makita ang salesman na dumating na upang ihatid ang nawawalang tornilyo. Humingi ng paumanhin ang lalaki at hindi inaasahang inamin na gawa pala sa China ang mesa at hindi sa Sweden tulad ng kanyang sinabi noon. Inalok pa niyang tulungan si Jesus sa pagkakabit ng tornilyo, ngunit tinanggihan siya nito at sinubukang paalisin. Sa halip na umalis, nagpatuloy ang salesman sa walang kwentang-kwento at iminungkahi pang mag-dinner o manood sila ng sine balang araw. Sinabi niyang gusto niya si Jesus at pakiramdam niya ay nag-iisa siya dahil wala siyang kaibigan. Dahil sa sobrang inis at stress, tuluyan nang isinara ni Jesus ang pinto sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, masinsinang nilinis ni Jesus ang buong sala, inalis ang lahat ng bubog at pinunasan ng dugo. Sa isang sandali, nakita niya ang naputol na ulo ng sanggol sa ilalim ng isang silya, dahilan upang siya ay magpanik. Inabot niya ito ngunit hindi niya magawang hawakan. Eksaktong sa sandaling iyon, may dumating na mensahe mula kay Maria na nagsasabing uuwi siya makalipas ang 30 minuto. Kinabahan si Jesus at agad na pumasok sa banyo upang kuskusin ang dugong nakadikit sa kanyang katawan. Pagkatapos, kumuha siya ng mga benda at binalutan ang kanyang sugatang kamay, pilit pinipigilan ang sarili na tuluyang gumuho. Hindi nagtagal, may tumunog na doorbell. Tiningnan ni Jesus ang kamera at nakita niyang si Maria na ang nasa labas. Ayaw niya itong harapin, kaya lumabas siya sa balkonahe at saglit na inisip na tumalon, ngunit hindi niya nagawa. Sa huli, binuksan din ni Jesus ang pinto. Nag-aalalang tinanong ni Maria kung bakit matagal siyang nagbukas. Ipinaliwanag ni Jesus na pinapakalma niya ang kanilang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Sinabi niyang mahimbing nang natutulog si Cayetano at mas mabuting huwag na itong gambalain. Binanggit din ni Jesus na nabasag ang coffee table, dahilan upang matawa si Maria dahil ipinangakong hindi raw iyon mababasag. Pagpasok niya sa sala, bigla siyang natigilan nang makita ang mga bahid ng dugo sa carpet. Agad namang nagpaliwanag si Jesus na nasugatan lamang ang kanyang kamay habang pinupulot ang mga bubog. Naiinis si Maria dahil ayaw matanggal ang mantsa, kaya nagtungo siya sa kusina. Sumunod na makikita ang mag-asawa na naghahanda ng pagkain. Patuloy na tinatawanan at tinutukso ni Maria ang sinasabing unbreakable na coffee table. Nagbibiro pa siya na sana raw ay nakita niya ang mukha ni Jesus nang mabasag ito. Samantala, pawis na pawis si Jesus at palihim na nagpapanik dahil takot na takot siyang ibunyag ang kakilakilabot na katotohanan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Maria kay Jesus na titingnan niya si Cayetano at kukunin ang baby monitor. Papalapit na siya sa crib nang biglang sumulpot si Jesus at pinigilan siya. Sinabi niyang tapusin na lamang ni Maria ang pagluluto at siya na ang bahalang magbantay sa bata. Sa gitna ng matinding pagsisisi,
Sinabi ni Jesus na mahal niya si Maria at humingi ng tawad kung sakaling nasaktan niya ito noon. Naging emosyonal si Maria at ipinaliwanag na normal lamang ang kanilang mga pagtatalo dahil bago pa lang sila bilang mga magulang. Sinabi niyang basta't magkasama sila, kakayanin nilang lampasan ang anumang pagsubok. Maya-maya, habang nasa kusina sila, may narinig si Maria na tila patak mula sa baby monitor. Nagtaka siya at nais sanang tingnan. Ngunit agad sinabi ni Jesus na alam na niya kung ano yon at siya na ang aayos. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng sanggol, kung saan siya ay napuno ng takot nang makitang may dugong tumutulo mula sa crib. Matapos ayusin ang problema, bumalik si Jesus at umupo na may hawak na isang baso ng alak. Bigla niyang narinig ang iyak ng kanyang anak mula sa baby monitor, ngunit agad niyang napagtantong guni-guni lamang iyon. Sa sandaling iyon, dumating na ang nakatatandang kapatid ni Jesus na si Carlos, kasama ang kanyang 18 taong gulang na nobyang si Cristina. Masayang sinalubong ni Maria ang dalawa. Agad napansin ni Carlos ang kaba ni Jesus at tinanong kung may nangyari. Ipinaliwanag ni Maria ang tungkol sa mamahaling coffee table at kung paano nasugatan ang kamay ni Jesus. Napansin naman ni Cristina na may dugo pa rin sa ilalim ng armchair, kaya dali-daling nilinis iyon ni Jesus. Umupo siya sa silya upang hindi makita ng iba ang naputol na ulo na nakatagos sa ilalim nito. Nais ni Carlos na makita ang kanyang pamangkin, ngunit sinabi ni Jesus na hirap siyang patulugin ang sanggol, kaya mas mabuting kumain na muna sila. Ngunit sinabi ni Cristina na mahilig siyang manood ng mga sanggol na natutulog at ipinakita pa ang isang damit pambata na gawa ng kanyang lola. Nabighani si Maria at agad hiniling kay Jesus na isuot iyon kay Cayetano upang makita kung gaano siya ka-cute. Dahil dito, nagalit si Jesus at naging bastos sa kanyang asawa. Pinagsabihan siya ni Carlos na igalang pa rin si Maria kahit na siya ay naiirita. Upang maibsan ang tensyon, sinabi ni Maria kay Cristina na ipapakita niya ang bagong nursery ng sanggol. Umalis ang dalawang babae habang tinanong naman ni Carlos si Jesus kung bakit siya sobrang balisa. Inakala niyang si Ruth na naman ang dahilan at iminungkahi na isumbong na ito sa pulis. Binaliwala ni Jesus ang ideya at sinabing 13 taong gulang pa lamang si Ruth at tiyak na makakalimutan din siya nito. Saglit niyang naisip na sabihin ang totoo sa kanyang kapatid, ngunit nanaig ang takot at binago niya ang kanyang isip. Sabay nilang tinungo ang maganda at maayos na nursery, isang lugar na hindi kailanman mapapasok ni Cayetano. Kalaunan, makikita ang apat na magkakasalo sa hapagkainan. Masayang nagkukwentuhan ang lahat, maliban kay Jesus na pawis at halatang balisa. Patuloy siyang umiinom ng alak upang pakalmahin ang sarili, habang paulit-ulit siyang nakakakita ng dugo sa kanyang paligid dahil sa kanyang mga guni-guni. Kalaunan, napunta ang usapan sa hapagkainan sa paniniwalang ang pagiging magulang ang pinakamatandang biyaya sa buhay. Hayagang sinabi ni Maria na ang pag-aalaga kay Cayetano ang kanyang pangunahing prioridad at inamin pa niyang mas mahal niya ang kanyang anak kaysa sa sariling asawa. Samantala, nagsisimulang marinig ni Jesus sa kanyang isipan ang boses ng salesman. Muling inilalarawan ang coffee table at binibigyang diin kung paanong sinabing hindi raw iyon mababasag. Hindi nagtagal, biglang inanunsyo ni Carlos na sila rin ni Cristina ay magkakaanak na. Masaya niyang sinabi na excited siyang sabay na lalaking magkasama ang kanyang pamangkin at ang magiging anak niyang babae. Masayang tumugon si Maria, ngunit kapansin-pansin ang kawalan ng reaksyon ni Jesus, na labis na ikinasama ng loob ng kanyang kapatid. Nang tanungin ni Carlos kung iniisip pa rin niya ang pesting coffee table, biglang sumabog ang galit ni Jesus. Pasigaw niyang sinabi na hindi siya magiging masaya dahil sinira raw ni Carlos ang buhay ng isang 18 taong gulang na babae sa pamamagitan ng pagbubuntis dito. Dagdag pa niya, ang pagbili ng coffee table noong umaga ang pinakamasamang desisyon sa buong buhay niya bago siya padabog na pumasok sa banyo. Dahil sa kanyang pagwawala, nabahala ang lahat kaya sinundan siya ni Carlos. Sa loob ng banyo, nanginginig si Jesus habang nagre-record ng pamamaalam na mensahe para kay Maria. Inamin niya na aksidente niyang napatay ang kanilang anak, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito ng harapan. Sinabi rin niyang ayaw na niyang mabuhay at humingi ng tawad sa ginawang bangungot ang kanilang buhay. Biglang pumasok si Carlos at tinanong kung para kanino ang mensahe. Maya-maya, magkasama ang magkapatid sa kwarto ng sanggol kung saan nalaman nating inamin na ni Jesus ang buong katotohanan. Nanlumo si Carlos nang makita ang katawan ng sanggol na wala ang ulo. Nang tanungin niya kung nasaan ito, sinabi ni Jesus na nasa ilalim ng armchair dahil hindi niya kayang hawakan iyon. Inamin din niyang balak niyang tumalon mula sa balkonahe. Ngunit pinigilan siya ni Carlos at sinabihang tumigil muna at mag-isip ng solusyon. Sa sandaling iyon, kumatok si Maria at nagtanong tungkol sa sanggol. Sinabi ni Carlos na tulog pa si Cayetano at humiling ng ilang minutong privacy.
Pumayag si Maria, ngunit pinaalalahanan sila na kailangan niyang gisingin ang sanggol makalipas ang 10 minuto upang pasusuhin ito. Pagkaalis ni Maria, sinubukan ni Carlos na pakalmahin si Jesus, sinasabing may mga aksidenteng nangyayari at kailangan nilang sabihin ang totoo kay Maria sa paraang hindi siya tuluyang masisira. Iginiit ni Jesus na wakasan na ang kanyang buhay, ngunit matatag siyang pinakalma ni Carlos at sinabing siya na ang magsasabi ng lahat kay Maria. Binalaan niya si Jesus na hindi dapat makita ni Maria ang walang ulong sanggol dahil hindi na ito kailanman makakalimutan. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang kumatok si Ruth kasama ang kanyang aso at iginiit na makita si Jesus. Sinabi ni Maria na may ginagawa ito, ngunit nagpumilit si Ruth at sinabing napakahalaga ng kanyang sasabihin. Bigla niyang ibinulalas na hinalikan siya ni Jesus sa elevator na ikinagulat ni Maria. Kasabay nito, bumalik sa sala sina Jesus at Carlos at nasalubong nila si Maria kasama si Ruth. Galit na galit, agad kinumpronta ni Maria ang kanyang asawa. Hirap na hirap si Jesus na magpaliwanag nang biglang lumapit ang aso ni Ruth sa armchair at nagsimulang tumahol ng mabagsik. Napansin ni Ruth ang ulo ng sanggol, kaya mabilis itong tinakpan ni Carlos. Nakita naman ni Maria ang asong may dugo at humingi ng paliwanag. Samantala, nasilayan din ni Cristina ang ulo at nagsimulang magsuka ng walang tigil. Nang mapagtantong may kakilakilabot na tinatago, iginiit ni Maria na ipakita ni Carlos ang kanyang itinatago. Nakiusap si Carlos na umalis muna siya kasama si Cristina, ngunit tumanggi si Maria. Patuloy siyang nagpumilit hanggang sa tuluyan nang ibigay ni Carlos ang ulo ni Cayetano. Napasigaw si Maria sa matinding pagkabigla, gumuho ang kanyang buong mundo sa isang iglap. Habang ang lahat ay nalulunod sa gulat at histerya, natumba si Maria papunta sa balkonahe at bigla siyang tumalon, tanga ng ulo ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga pulis at nalaman nating parehong nagpakamatay sina Maria at Jesus sa pamamagitan ng pagtalon mula sa balkonahe. Nakaranas ng matinding anxiety attack si Ruth, habang si Cristina na buntis ay nasa estado ng shock at inaalagaan ng mga medics. Nanatiling tulala si Carlos, paulit-ulit na binibigkas ang isang parirala. The Coffee Table. Sa huling eksena ng pelikula, makikita sina Jesus at Maria na muling nagkasama sa kabilang buhay. Yakap ang kanilang sanggol. Sa tabi nila ay naroon ang coffee table, isang malamig at nakakatakot na paalala ng trahedyang sumira sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.